Yun, welcome to Papa Jo's Vlog Kakwentuhan. Gawa tayo ng chicken patty for chicken burger natin. Let's go at maitry natin yung ating bagong burger mold. Sana ba yun? Burger mold, ano ba ito inches? 10 cms yung lapad. Actually, ano to, dalawang size to. Yung isa parang 4 inches. Ito ay 5 inches. So let's go para matry din natin itong ating patty mold. Let's go. Yun. By the way, namili tayo ng manok eh. Isang buong manok. So yung ibang parts ay ginata natin. Ano yan? Yung tatlong nyog piga at ano ba ang tawag nun? Piga at kayod at piga kanina. But anyway, so kinuha natin yung yung ating chicken breast. And then, let's weigh muna kung ilan yung timbang nito. Kung ilan ang timbang ng ating chicken breast. Nasa 200 grams kasi yung settings ko eh. So, 350 ang timbang. Anyway, tignan natin mamaya kapag wala palang buto. Hindi na po ako guantes, no, kasi mahirap pagka naka-guantes. Make sure lang na of course malinis. Pwede rin naman kayong bumili ng chicken breast, no. Although bumili kasi ako ng whole chicken, kaya naisipan ko gawin na ang ating chicken burger. So let's see nung bigat nung chicken breast natin. So tingnan natin. Almost 300 grams, 288, no? Ayun, of course. Of course, i-grind natin. It's a really time food processor. Kaya tayo na yung mag-grind. Dapat meron kayo. And so 10 seconds, let's see the texture. And I think it's good, no? Let's see. 10 seconds is good. Okay, let's go. Yon. So this is 300 grams ng chicken meat, no? So let's put like ito muna flour. Lagyan natin ng flour. Siyempre para kumapit. You can put like, tingnan natin. Para sa akin ay 2 tablespoons of flour. It's up to you kung ilan po ang gusto nyo. Pero ako mukhang masakto ang 2 tablespoons of flour. And then, let's see. 1 medium egg. Medium ang binibili ko. Let's see kung ubra ang 1 medium egg. Pag hindi, magdadagdag tayo. Hindi pala nakikita. Masyado nang basa sa 1 egg. So, we will be just using 1 egg. Masyado na siyang So, magdadagdag tayo dito ng flour. So, tama pala. It's 100 grams of chicken is 1 tablespoon of flour. But anyway, proceed tayo. So, sa garlic powder, 1 teaspoon of garlic powder. And then 1/2 teaspoon, medyo black peppery ang dating. 1/2 teaspoon ng ground black pepper. And then we will be using like chicken granules. I also 1 teaspoon. Yes. Then, try natin yan mamaya.
Pwede kayo maglagay ng MSG, wala namang problema dun eh. But for me, matabang to kung 1 ano lang. 2 tablespoons, 2 teaspoons tayo ng what's this? Chicken granules. 2 teaspoons no. So yun na, medyo ano na siya. I think no need for 3 tablespoons of flour. So that's it. Yan ang ating, then let's try sa patty mold. 50 grams siguro. Yan, 53. Testing natin kung ilan. Of course, magagawa dito ay ilang grams pa to. 350. So let's go and try. Una, of course, mahalaga yung meron ba burger paper eh. Pero ang ginamit lang natin is roll bag. Okay na yan. So you need to put some oil. Maliit na oil. Konti lang para hindi dumikit yung patties. Pag nagpiprito kayo at kasi pinapatong-patong yan. So, own style ko to ah. So, 2 patties ang ginawa natin na size. And the first one is 60 grams. This is 60 grams. Eksperimento natin to. By the way, kasi first time natin to. Actually, pwedeng alisin muna yan. So, ayan. I-oil up muna natin tong natin. Kasi, syempre, alam niyo na, malaking factor na nag-oil kayo ng inyong burger mold, no? Kasi, to avoid sticking. So, let's go. First trial natin to kung maganda at kung effective ang ating so, ayan. Okay. Tignan nyo. Nag-stick na siya actually. And then, let's see. Palpak. Honestly, yung binili kong mold, sa totoo lang, mas nahirapan pa ako. At mas nadi-disform pa siya. Kasi, kailangan mo pang tanggalin doon sa pinaka mold eh. Pakita ko po sa inyo kung paano ako kasimple dati maggawa ng patties. So, nilagyan ko yan ng oil. And then, ito po ay galing sa soft drinks na 1.5 liters. Gumupit lang ako. And then, masyado rin malaki yung mold niya. So, ito lang siya. Nilalagay ko lang sa sentro. And then, ito yung yung patty. Then, nilalagay ko lang. Tignan nyo kung paano kasimple ah. Pinapat ko lang siya dyan. Pat. Kinakalat ko doon sa buong bilog hanggang sa sides. And then, ayan na po. Diba? Presto. Tatanggalin ko lang to. May burger na ako. So, yun. Let's try cooking yung patty natin. Preheat natin ang oil. Make sure mainit ang oil natin para hindi mag-stick yung chicken patty natin. Although the difference is, ito kasi ay non-stick pan to. So, if you will be cooking using a burger grill, medyo mas sticky yun, no? So, kailangan preheat talaga ang oil. Before preheating oil, preheat talaga yung grill, no? And then, preheat din talaga ang ating mantika. So, let's try. So, ito yung let's see. Kaganyan. Newly made kasi. Kaya malambot talaga. So, yan. Pwede yung yan. Kahit 2 minutes each side. Or 2.5 minutes each side. Total of 5 minutes.
Bilis maluto, di ba? Wala pang 1 minute yun. Check. Make sure wag malakas ang apoy kasi ma-undercook siya. Undercook yung meat mo, although parang juicy yun. No? Ito medyo hindi to juicy kasi yung chicken breast ay pure meat yun. No? So, ayan. So, let's make it 1 minute. The point here is yung patty mo ay maganda. Buo, hindi lagas. So, tandaan nyo na lang yung mixture ng spices. But anyway, if you will notice, hindi ako naglagay dyan ng sibuyas or bawang or onion spring na normally ginagawa sa hamburger. The reason is, street food vendor ako. Etong patty ko ay nakalagay lang sa cooler na may ice. Yung onions and garlic and spring onion will cause spoilage. Nakakapanis yun. So, hindi tayo naglalagay nun. Ang nilalagay natin mostly ay powder. You can put like onion powder or garlic powder. Yung spring onion, wag na. But still, if you want to at nakapwesto kayo, pwede nyo lagay ang ingredients na yan. But still, dagdag trabaho yon and dagdag gastos. And para sa akin ay onion powder and garlic powder will do the job. So yon, let's try our chicken burger steak. Adjust yung at titikman natin lasa. Sakto ito. Ba, sarap pala talaga. So that's it. Sana may natutunan tayo. Chicken burger steak. Pwede sa hamburger. Pwede rin with rice. And lalagyan nyo ng gravy with rice tapos free soup. For 50 pesos, kikita kayo dito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung magagamit, ay gamitin. Kung hindi magagamit, ay istabin. Bye-bye. Jesus loves you, Jesus loves me, and Jesus loves everybody. Bye-bye.